Muling nagsama-sama ang mga pamilya at kaanak ng mga biktima ng MV Princess of the Stars or dating Sulpician Lines Incorporated tragedy para sa isang pagpupulong. At sa pagpupulong po na ito, nakapiling po nila ang ating punong mananggol pambayan, Dr. Persida V. Rueda Acosta, DSD. Panoorin po natin ang video na ito. Sa loob ng mahigit 16 na taon ay tuloy pa rin ang laban at krusada ng mga kaanak at naging biktima ng paglubog ng MV Princess of the Stars ng Sulpician Lines Incorporated noong June 21, 2008 sa San Fernando, Romblon sa kasagsagan ng Category 2 Typhoon Frank. Sariwa pa rin sa mga pamilya ng mga namatay sa trahedya ang sinapit ng mga ito. Nararamdaman ko po talagang sariwang-sariwa pa po. Kahit sabihin natin na almost 16 years na. Pero pag dating sa Sulpicio, yung pagkalunod, talagang masakit pa rin. Kaya mapaluha kaagad ako. Talagang mahina ang loob ko pagdating dyan kasi masakit pa rin sir eh. Hindi ko talaga siya nakakalimutan. Everyday po kasi yung picture niya nasa loob ng kwarto namin. Lagi kong sinasabi, morning dad, dumating na kami dad. Walang maliw din ang pagtulong at pag-alalay ng Public Attorney's Office sa mga naulila at ilan sa mga survivors. Kaya naman sa pamamagitan ng isang meeting kasama ang ating pinakamamahal na punong manananggol pambayan, Dr. Persida V. Rueda Acosta, DSD, ay nagkita-kita ang mga pamilya at kaanak ng mga biktima at PAW lawyers hindi lamang upang magbigay ng update sa kaso kundi upang makumusta rin sila at patuloy na mapalakas ang kanilang mga kalooban. Tayong mga buhay ang higit na dapat na magtibay ng loob, manatiling magiting upang ang bandila ng katarungan ay hindi maibaon kasama ng mga biktima sa hukay o libingan. Ang PAW simulat sa pool, hindi kayo iniwan. 16 years ago, nandyan si Chief. Hanggang ngayon, nandito pa rin si Chief. Hindi namin kayo pababayaan. Kasi alam ko, pag nakikita nyo si Chief, para kayo nabubuhayan ng loob eh. Manalig lang kayo, makakamit ninyo ang hustisya na nararapat sa inyo. Ipinaabot din ng ating hepe, bagamat kalunos-lunos ang nasabing trahedya, na gumulantang at bumago sa buhay ng mahigit na 800 pasahero nito at kanilang pamilya, ay may mahalaga itong ibinunga sa kasaysayan ng marine vessel operation sa Pilipinas. Dahil ang magandang nangyari po sa kasaysayan ng Pilipinas, kada typhoon signal number 1 pa lamang, wala nang dadaong na barko sa ating karagatan. Bawal na. Binawal na ng ating Philippine Coast Guard, ng DOTC at ng Marina. Wala na. Kaya napakadalang na po ang trahedya sa ating karagatan. Kayo po ang mga bayani na siyang nanguna
upang gisingin ang puso ng sambayanan na lunasan ang mga trahedya na ito. Labis naman ang pasasalamat ng mga kaanak ng mga biktima sa Public Attorney's Office, lalong-lalo na sa ating butihing hepe, PAO Chief Persida Acosta, sa pagtataguyod at paglaban ng kanilang mga kaso. Tunay ngang ang ating PAO Chief Acosta ay hustisya para sa masa. Talagang malaking itinulong at hindi kami pinabayaan. Nandyan sila lagi sa amin. Maraming salamat Chief Acosta at sa mga PAO lawyers na kasama kay Dr. Erfi. Salamat talaga. At saka 100% talaga yung pagtitiwala namin sa PAO na nandyan lagi sa amin. Laking pasalamat ko kay Chief Persida Acosta. Hindi kanya kami iniwan. Lahat ng staff ng PAO, lahat po sila, sir, napapasalamat po ako. Nitong taon lamang ay may magandang balita nang natanggap ang mga kaanak ng mga biktima na nasa Luzon, kung saan kinatigan ng Court of Appeals ang desisyon ng RTC Branch 49 Manila na mabigyan na ng ganap na hustisya ang mga biktima. Kaya naman umaasa ang mga pamilya ng mga biktima na nasa Visayas at Mindanao, kung saan sa Cebu nakapile ang kanilang mga kaso na malapit na rin nilang matamo ang ganap na hustisya. Bagamat na ipanalo na nila ang kaso sa Regional Trial Court, subalit umapila ang kabilang kampo at sa kasalukuyan ay nasa Court of Appeals na ang mga kaso. Tulungan niyo kaming manalangin, mga kasama, mga biktima, mga survivors, kamag-anak, na sana matuldukan na ang kasong ito. Bangon bayan sigla at lakas ay gamitin, ipaglaban, batasan, karapatan ng bonggitin, pag-asay, kalasag sa dalisay namitin, pag-ibig sa bayan ay hindi magmamaliw. Ako si Gerald Ranyes para sa #PalaNews.